Dumarami po ngayon ang humihingi ng tulong para ireklamo po ang kanilang agency. Dahil ang in-applyan po nilang trabaho is private nurse o kaya caregiver, pero pinapirma po sila ng kontratang DH. Ang sinabi nitong agency, wala daw silang job order para sa caregiver at saka sa private nurse. Kaya inalok nila ito na pumirma ng kontrata bilang isang domestic workers. So, ang sinabi nitong agency parang front lang. Pero pagdating sa Saudi Arabia, ang magiging trabaho po nila is yung in-applyan talaga nila. So, pumayag naman po ang aplikante kasi mga first-timer sila. So, pagdating po sa Saudi Arabia, kung ano yung kontrata na pinirmahan nila, yun na po ang nasunod. Kahit pinangakuhan po kayo ng inyong agency na sinasabi nila na front lang yan para makaalis ka, pagdating sa Saudi Arabia, kung ano ang trabahong gusto mo, yun ang masusunod. Guys, huwag kayong maniwala. Kasi hindi naman sila ang madi-deploy, hindi naman sila ang magtatrabaho, hindi sila makikisama sa inyong employer, kayo po. Ilang beses na po kami naka-encounter ng ganitong panloloko ng mga agency. Nag-apply si aplikante bilang isang caregiver. Pero pagdating sa Saudi Arabia, kasambahay siya. Nag-aalaga pa siya ng 2 bata. Bukod sa pinangakong ang sahod niya is 2,500 SAR, ang pinapasahod lang ng kanyang employer is 1,500. Ang sinabi ko sa kanya, bakit nung nasa Pilipinas ka, hindi ka nagreklamo? Bakit ngayon ka magrereklamo kung kailan na-deploy ka na? Ang gagamitin kasi dyan, yung kontratang pinirmahan mo, pumayag ka na DH, maging DH ka. Kahit pa sinabi ng agency mo na front lang yan, hindi talaga yan ang magiging trabaho mo, hindi naman sila yung employer eh. Alam nyo guys, yung mga ibang agency kasi nagpapaikot-ikot lang sila eh. Pero sana huwag kayong maniwala sa mga ganitong agency kasi nga hindi naman sila ang magtatrabaho kundi kayo. Kahapon lang guys, may nakausap na naman tayo. Private nurse ang in-applyan niya pero yung agency niya pinapirma siya ng kontratang DH. Alam nyo guys kasi pag DH kasi ang kontrata nyo, ang sahod nyo is mura lang. 1,500 lang. Ba't siya pumayag na pumirma? Dahil gusto niya makaalis ng bansang Pilipinas. Mga first timer po kasi parang wala silang idea, parang umaasa lang sila or nagtitiwala sa sinasabi ng kanilang agency. So wala silang ka-idea na ganun yung sistema. Alam nyo guys, ang caregiver, yan ang pinaka-in-demand na trabaho sa iba't ibang bansa. Israel, Japan, New Zealand, Australia. Guys, alam nyo kung magkano ang sinasahod ng caregiver sa iba't ibang bansa? Umaabot po yan ng 100,000 pesos per month. So, bakit kayo papayag or bakit kayo pipirma ng kontratang DH or kontrata para sa DH